talaga personally, I don't recommend this Travel Platinum credit card. Lalo na kung hindi ka naman mahilig mag-travel kasi mataas ang annual fee, 5,000 pesos. At hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Marge Rufo. I create content about sa credit card, personal finance, self-development, and new learning para sa kabubuti at ikahaganang life. If bet may mga topic na mga ganon, please consider subscribing to my YouTube channel and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may bago tayong video. So for today's video guys, i-share ko sa inyo yung update ko regarding dun sa Metrobank credit card ko, yung rant ko sa kanila. Na-charge nila ako ng 850 pesos for not paying on time at pagiging past due daw. Yes, binayaran ko yung 850 pesos na yon para kasi ayoko na talaga na magkaroon pa ng maraming sabi-sabi since tumawag na ako sa customer service at syempre sinama ko na rin si BSP at yun ang sinabi ni Metrobank, nagigil din sila sumagot na ganon dahil sinabi nila na andun daw sa terms and conditions. So, ako naman, okay, ayoko na ng away, ayoko ng gulo. Ako lang naman is, pinupunto ko lang na nagbayad ako on time, advance pa nga. So, yun nga, nung na-receive ko yung SOA noong February, nakita ko na may charge. So, I paid for it. I paid it. I paid the amount, na total amount due for that month. Para at least ayoko nang madagdagan yung penalty. Kung may talagang syempre bangko yon, wala naman tayong magagawa. Pero, syempre, tumawag ako sa customer service nila, nanghingi ako ng explanation regarding dun sa 850 pesos na charge. Sabi nila, sa system daw nila yon, ganito, ganyan. So, wala silang sinabi na, ma'am, pwede po yan ma-revert, pwede po yan ma-reverse, or pwede po maibalik yan sa inyo. Kapag po nabasa ng system nila na nagbayad naman ako. So, walang ganon from Metrobank. Yung talagang pinapakalma nila yung client para at least, syempre, as a client, magtataka ka, bakit ka magkakaroon ng penalty wherein nagbayad ka naman? Yes, nagpa-convert ako ng installment, approved naman, at meron pang fee yun, magbabayad din naman ako. And syempre, next month pa naman kasi yun, which is yung next month yung maging first billing cycle mo doon. Kasi yung pinagtatakahan ko, ano ba ang babayaran mo kung nakapagbayad ka na? Hindi kami nagkaintindihan doon ni Metrobank. Hindi niya kasi nakikita yung side ko dahil sabi nila sa system daw nila yon. So, yon, kaya gumawa ko ng video, yung previous video ko, dito ko na lang siya ilalagay para kung sakaling hindi mo pa napanood. Yan yung video ko regarding sa rant ko talaga kay Metrobank. It's my worst banking or credit card experience ever talaga in my whole life. So talaga napagawa ko ng video, nakagawa akong content regarding that. So ito yung update na binalik na nila yung charge na binayaran ko 850 pesos. So na-revert na siya. So syempre, in this video, gusto ko lang maging fair na binalik na nila. I just want to give an update to you guys na binalik naman ni Metrobank yon. So it's a lesson learned na rin to those holder ng Metrobank. Kapag magpapa-convert ka ng installment, kailangan magbabayad ka. Okay? Kung sakaling huwag ka munang mag-advance payment katulad ng ginawa ko, para at least it's a lesson learned. Kapag magpapa-convert ka ng installment, magpa-convert ka muna bago ka magbayad kung meron kang babayarang pang iba. Or kung gusto mong pina-convert mo na lahat, I don't know kung ano naman ang ng Metrobank, wala ka nang babayaran. Syempre, di ba? Kinonvert mo and kababayaran mo yan sa next billing period. Kasi yung ibang bangko talaga also have other credit cards. Kapag nagpa-convert ka kasi talaga ngayon, kung wala ka naman babayaran, the next billing period pang babayaran mo. Yun lang talaga yung aking kay Metrobank. So, I hope this video helps you regarding sa Metrobank credit card. If you're a holder of Metrobank Travel Platinum Visa card, ito yon. Ito yung aking video na yon. Ito ay para sa iyo, para sa atin, na maging careful tayo sa ating Metrobank credit card. And ako talaga personally, I don't recommend this Travel Platinum credit card. Lalo na kung hindi ka naman mahilig mag-travel kasi mataas ang annual fee, 5,000 pesos. At ang hirap pang magpa-waive ng annual fee. Ako hindi ko nire-recommend siya. I would recommend to those people na mas mababa yung annual fee at pwedeng makapag-reverse ng
ng annual fee. Or mas mababa na lang. Yun na lang anuhin mo kasi wag dito sa Travel Platinum Visa Card. Kasi talaga ako kailangan ko munang tapusin yung mga kailangan kong installment na tapusin. Dahil syempre, we are responsible sa pagbabayad ng utang. Alright, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. Nag-upload ako regarding sa credit card, personal finance, self-development, and new learning para sa kabubuti at ikahangaan ng life. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-notify ka every time may bago tayong video. See you guys on my next video and God bless!